Nasa gitna ng matinding krisis ang Pransya. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, ang bansang matagal nating kilala bilang sentro ng sining at kultura ay tuluyan ng maglalaho sa mapa ng impluwensya. Ang mga pinakamahuhusay na utak, ang mga piling elite na dapat sanay magmamana ng kinabukasan ng Europa, ay isa-isang tumatalikod sa kanilang inang bayan. At saan sila patungo? Hindi sa New York, hindi sa Berlin at lalong hindi sa London. Sila ay nag-agawa ng tiket papuntang Pilipinas. Ang Pransya ay matagal nang kilala sa mga welga, ito ang kanilang pambansang libangan. Ngunit sa ganitong klase ng bansa, paano mabubuhay ang negosyo? Sa isang emergency meeting na ipinatawag ni Pangulong Macron, nagkagulo ang lahat. May nagtanong kung na-brainwash ba ng mga Pilipino ang kanilang kabataan. Ngunit ang tunay na dagok, ang tunay na suntok sa buwan na nagpabagsak sa tuhod ng Pransya, ay ang mga kumpisal ng mga bumalik galing Maynila. Sa harap ng Pilipinas, ang Pransya ay mukhang isang third world country. Ano ang nakita nila sa loob ng 3 minutong pagpasok sa Ninoy Aquino International Airport, LA, na dumurog sa 700 taong pagmamataas ng Europa? Ano ang sikretong itinatago ng perlas ng silanganan na nagpaluhod sa mga Pranses? Ako si Jean Lockmore. Sa loob ng 71 taon ng aking buhay, wala pang sandali na mas yumanig sa akin kaysa noong nakaraang Oktubre. Noong gabing yon, nasa aming ancestral Château ako sa Versailles. Hawak ko ang isang baso ng Château Margaux na isinasalin sa kristal na basong minana pa namin noong panahon ni Louis Lassuet. Binabasa ko ang mga economic report habang ninanamnam ang katahimikan. Biglang tumunog ang aking iPad. Isang video call mula sa aking apo, si Olivia. Si Olivia, 23 anyos, nagtapos bilang valedictorian sa Sorbonne University sa kursong Pilosopiya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng aming angkan na may 300 taong kasaysayan. Grand Pre, Lolo, may mahalaga akong sasabihin. Iba ang timpla ng mukha ni Olivia sa screen. Wala ang dati niyang pagka-inosente, may halong determinasyon at tapang ang kanyang mga mata. Ano yon? Tungkol ba sa master's degree mo, tanong ko. Sa Oxford ba o sa Harvard? Para sa aming pamilya, iyon lang ang dalawang pagpipilian. Hindi, Lolo. Natanggap ako sa University of the Philippines, Artificial Intelligence Institute sa Diliman. Sa susunod na buwan, lilipad na ako pa Maynila. Muntik ko nang mabitawan ang aking wine glass. Maynila? Sa Pilipinas? Yung bansang nasa tropiko ng Asya. Olivia, nababaliw ka na ba? Tumaas ang boses ko. Alam mo ba ang sinumpaan ng pamilya natin mula pa kay Napoleon? Ang lolo mo ay kasamang nagtayo ng Pransya, kasama si General de Gaulle. Lolo, yan mismo ang problema, madiing sagot ni Olivia. Nakakulong tayo sa kaluwalhatian ng nakaraan. Ang Lai Institute sa VI at ang mga tech hub sa IIS, Bonifacio Global City, ay 10 taon na mas abante kaysa sa Sorbonne. Ang Google, Tesla, at Sony ay direktang namumuhunan sa Laguna Technopark at Cebu Edu Park. Kalokohan, sigaw ko. Ang Sorbonne ay may 800 taong kasaysayan. Pero sa 800 taon na yon, ano ang nagbago, Lolo, balik niya? Nagtuturo pa rin sila sa mga silid-aralan ng 19th century gamit ang pamamaraan ng 20th century. Kalahati ng mga kaibigan ko ay nasa Pilipinas na. Si Massimo ng pamilyang Rothschild. Nasa Makati na. Ang apo ng may-ari ng Hermes. Nasa Siargao Digital Nomad Hub na. Rothschild. Hermes. Nanginig ang kamay ko nang marinig ang mga pangalang iyon. Lolo, namamatay na ang Pransya. Para makasakay sa tren sa Gare du Nord, 3 oras kang pipila dahil sa welga. Ang appointment sa doktor, 6 na buwan bago makuha. Pero sa Maynila, ang Metro Manila Subway ay dumarating bawat 30 segundo. Sa mga ospital sa GIIS, Lai ang nag-a-analyze ng sakit mo bago ka pa makaupo. Teknolohiya lang yan. Iba ang kultura at kasaysayan. Kalahati ng mga bisita sa Louvre ay mga Pilipino, Lolo, sagot niya ng may awa sa mata. 40% ng benta ng Louis Vuitton sa Champs-Élysées ay galing sa mga turistang Pilipino. Habang ibinebenta natin ang ating nakaraan, itinatayo nila ang kinabukasan. Parang sinaksak ang dibdib ko. Pero hindi ko matanggap. Kung tatanggapin ko ito, parang itinapon ko na rin ang 71 taon ng aking buhay.
Tatanggalan kita ng mana, banta ko. Ayos lang, lolo. Sa Pilipinas, hindi importante ang apelyido o yaman ng pamilya. Kakayahan at diskarte ang labanan doon. Yun ang tunay na kalayaan. Namatao ang tawag. Naiwan akong mag-isa sa aking silid-aklatan. Ang mesang ginamit pa ni Luis Lace, ang espadang regalo ni Napoleon, bigla silang nagmukhang mga basura sa isang museo ng mga patay. Pumasok ang asawa kong si Mathilde. Narinig ko si Olivia. Totoo bang pupunta siya sa Pilipinas? Namumutla si Mathilde. Bilang pinuno ng Versailles Cultural Foundation, hindi niya maatim ang ideya. Biglang tumunog ulit ang telepono. Si Isabel, ang matalik naming kaibigan at dating direktor ng Louvre Museum. Jinlock, may problema. May emergency meeting sa Ritz Hotel. Sa Secret Salon. Pumunta ka na ngayon din eh. Ang Ritz sa Place Vendôme, kung saan tumira si Coco Chanel at nagsulat si Hemingway. Ito ang taguan ng mga tunay na makapangyarihan sa Pransya. Nang gabing iyon, puno ang salon ng mga mukhang puno ng takot. Ang mga haligi ng lipunang Pranses. Malala na ang sitwasyon, simula ni Isabel. Ang apo ko nagpaalam kahapon. Mag-i-intern daw siya sa isang startup sa Poblacion, Makati. Diyos ko, bulong ni Antoine, isang banker. Ang anak ko rin. Iniwan ang MBA sa Harvard. Gusto raw magtrabaho sa isang vintage company sa Cebu. Nagkagulo ang kwarto. Lahat sila ay may parehong kwento. Ano bang meron sa Pilipinas? Bumukas ang pinto at pumasok si Francois Leclerc, ang dating ambasador ng Pransya sa Pilipinas. Kararating lang niya galing Maynila. Sabi ko naman sa inyo, bungad niya. Binalaan ko na kayo. Huwag niyong maliitin ang Pilipinas. Ipaliwanag mo, Francois, sigaw ko. Bakit nagkakaganyan ang mga bata? Naglabas si Francois ng tablet at ikinonekta sa malaking screen. Ito ang rush hour sa Ayala Station ng Metro Manila Subway. Sa screen, nakita namin ang libu-libong tao na pumapasok sa istasyon. Pero walang tulakan. Walang sigawan. Lahat ay nakatingin sa smartphone pero gumagalaw ng may perpektong ritmo at disiplina. Paano ito nangyayari? Tanong ng isa. Dahil sa sistema, sagot ni Francois. Ang tren ay dumarating bawat 30 segundo. Ang mga bus sa EDSA carousel ay nakadipis at ay controlled. Alam ng bawat pasahero kung saang pinto sasakay para pinakamabilis. Walang traffic dahil nasa ilalim ng lupa at nasa himpapawid, skyway, ang solusyon. Sunod na pinakita niya ang isang ospital. Ado. Luke's Medical Center sa Global City. Ito ang emergency room. La ang unang tumitingin sa pasyente. 74% accuracy. Ang doktor taga-verify na lang. Average waiting time. 15 minutes. Sa Paris? 6 na oras. Tahimik ang lahat. May mas nakakagulat pa, dagdag ni Francois. Alam na ito ng gobyerno natin. Ang Ministry of Interior, Health at Education. May secret task force sila. Ang tawag nila, Project Maharlika. Ano, sigaw ko. Ginagaya ng gobyerno natin ang Pilipinas. Hindi nila ma-announce sa publiko dahil masisira ang pride ng mga Pranses. Pero ang mga kabataan, alam na nila. Nasa TikTok lahat. Search nyo ang Manila Life. Napabuntong hininga si Isabel. Habang ipinagmamalaki natin ang Versailles, nagtayo sila ng smart cities. Kailangan natin itong makita, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig pero buo. Kailangan kong malaman kung tama si Olivia. Sasama ako, sabi ni Isabel. Gusto kong makita ang apo ko. Ako rin. Isa-isang nagtaasan ng kamay ang mga elite ng Pransya. Pero, ilihim natin ito, paalala ko. Huwag ipaalam sa media. Magmumukha tayong tanga. Pauwi sa taxi, binuksan ko ang YouTube. Nag-search ako, French People Philippines Shock. Bumaha ang mga video. Gising na ang Pransya. 100 years. Hindi, 200 years tayong huli sa Pilipinas. Mas futuristic ang NIS kaysa salad fence. Nanginig ang kamay ko. Ang paniniwala ko sa loob ng 71 taon ay gumuguho. Pag uwi ko, hindi ako makatulog.
3 ng madaling araw, nanood ako ng lecture ni Michael Porter tungkol sa Philippine Economic Miracle. Ang Pilipinas ay may ini na kayang gawing oportunidad ang krisis. Noong pandemic, ginamit nila ang English proficiency at hospitality culture para maging global leader sa remote service at tech. Mula sa $3,000 per capita, ngayon ay kapantay na sila ng Europa. Ang Pilipinas ay hindi nagbebenta ng nakaraan. Nagbebenta sila ng kinabukasan. Nagising si Mathilde. Jenlock, nakita ko yung drama sa Netflix. Maria Clara at Ibarra. Ang ganda. Ang passion nila sa pagbabago, parang nawala na yon sa atin. Nagkatinginan kami. Ang desisyon ay naging pinal. Aalis kami. Kabanata 2, ang paglapag sa bagong mundo. Martes. Sumakay kami sa Air France Flight 1,874 papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi kami nag-first class. Pinili naming mag-economy. Gusto naming maramdaman ang realidad. Pagkalipas ng 13 oras, lumapag ang eroplano sa NE. Inasahan ko ang init, ang gulo, ang siksikan na madalas kong nababasa sa mga lumang libro. Pagbukas ng pinto ng eroplano, nagsimula ang shock. Mabuhay! Welcome to the Philippines, bati ng flight attendant sa perpektong French. Bienvenue! Paglabas sa tube, ang unang sumalubong sa amin ay ang liwanag. Ang kisem ng bagong Inday Terminal 5 ay gawa sa smart glass na nagfi-filter ng init pero nagpapasok ng natural na liwanag. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin. Airport ba to o museo, bulong ni Isabel. Isang puting robot ang lumapit sa amin. Magandang araw. Bonjour. Kailangan nyo ba ng tulong? Napaatras kami. Kinausap kami ng robot sa French. Saan ang immigration? Tanong ko. Diretso lang po, 100 meters. Ang waiting time ay humigit kumulang 3 minutes, sagot ng robot. 3 minuto. Naglakad kami. Totoo nga. Walang tao sa counter. Puro automated gates. Ay scan ang passport, tingin sa camera, facial recognition, scan ng daliri. Tapos, wala pang 3 minuto, nasa baggage claim na kami. Ang screen ay nagsasabi, Flight La 1,874 baggage arriving in 2 minutes. Eksaktong 2 minuto, lumabas ang maleta ko. Walang gasgas. Walang sira. Paglabas sa arrival hall, walang taxi. Taxi, nasigawan. Lahat ay naka-organize sa API. Sumakay kami sa airport express train papuntang Makati. Ang istasyon ay parang eksena sa sci-fi movie. Tahimik. Malamig. May libreng wifi na sobrang bilis. Habang umaandar ang tren, nakita ko ang labas. Ang mga gusali. Diyos ko, ang mga gusali. Hindi lang sila matataas. Sila ay buhay. Ang mga pader ay puno ng halaman, vertical gardens. Ang mga tulay sa ibabaw ng Pasig River ay kumikinang. 43 minutes. Yan lang ang tinagal ng biyahe mula airport hanggang Ayala Station sa gitna ng Makati. Pagbaba namin, sumakay kami ng electric taxi papuntang hotel. Ang driver namin ay hindi nagsasalita ng French, pero ang translator device sa taxi ay nagsalin ng bawat salita niya ng perpekto. Manong, ang luwang ng kalsada nyo, sabi ko habang tinatahak namin ang Ayala Avenue. Opo, sir. Bawal na po ang private cars sa inner lanes. Puro public transport at electric shuttles lang. Kaya walang traffic. Pagdating sa hotel, isang business hotel lang, hindi 5-star na mangha si Isabel. Ang toilet ay automatic. Ang check-in ay sa pamamagitan ng facial recognition. 5 minuto, nasa kwarto na kami. Binuksan ko ang bintana. Ang view ng Makati at ESC sa gabi ay parang dagat ng mga bituin. Mas maliwanag pa sa Paris. Mas buhay. Tumunog ang phone ko. Si Olivia. Lolo, nasa hotel na kayo. Bukas, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Maynila. Kinabukasan, 7 oras lias, dumating si Olivia kasama ang isang binata. Lolo, Lola, ito si Bayani. Roommate ko at founder ng startup na pinagtatrabahuhan ko. Si Bayani, 24 anyos, ay simple lang manamit.
Nakabarong na casual. Magandang umaga po, Monsieur Morel. Welcome sa Pilipinas. Saan tayo pupunta, tanong ko. Sa Ortigas Technopoint, sagot ni Bayani. Sumakay kami sa subway. Rush hour na. Inasahan ko ang siksikan, ang pawisan. Pero pagbaba namin sa escalator, nakita ko ang libu-libong Pilipino na naglalakad ng mabilis pero may disiplina. Tignan niyo po yon, turo ni Olivia sa screen. Real-time updates kung saang bago ng maluwag. Paglabas namin sa Ortigas, pumasok kami sa isang coffee shop. Kape Baracolay. Umorder si Bayani gamit ang api. Pagpasok namin, inaabot na sa kanya ang kape. Walang pila. Ang loob ng cafe ay puno ng mga kabataan na nagko-coding, nagmi-meeting. Opisina ba to? Tanong ni Isabel. Ito ang bagong opisina, Lola. 24 hours bukas. Dito ipinapanganak ang mga bagong ideya, sagot ni Olivia. Pumunta kami sa opisina ng kumpanya ni Bayani. Agritech Solutions. Nasa 30,000 floor ito. Pagpasok ko, napatigil ako. Walang pader. May mga duyan. May gaming area. At ang mga empleyado. Tignan niyo po doon, bulong ni Olivia. Nakita ko ang anak ni Antoine. Nakita ko ang pamangkin ni Chanel. Nakita ko ang apo ng may-ari ng Peugeot. Ang mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa Pransya, narito sa Ortigas, nakaupo sa sahig, nagtatrabaho sa harap ng laptop kasama ang mga Pilipino. Monsieur Morel, bati ng anak ni Antoine. Intern din po kami dito. Bakit? Tanong ko. Bakit dito? Dito po, hindi importante kung sino ang tatay mo, sagot niya habang kumikinang ang mata. Dito, ang tanong ay, ano ang kaya mong gawin? Sa Pransya, patay na ang innovation. Dito, bawat araw ay may bagong natutuklasan. Dumating ang CEO ng kumpanya, si Diwa, isang 30 anyos na Pilipina. Gumagawa po kami ng live drones na nagtatanim at nag-aani ng palay ng automated, paliwanag ni Diwa. Target namin na tapusin ang gutom sa Asya sa loob ng 5 taon. Nanliit ako. Sa Pransya, ang pinag-aawayan namin ay kung ilang oras dapat ang trabaho sa isang linggo. Dito, ang pinag-uusapan nila ay kung paano ililigtas ang mundo. Nananghalian kami sa kantin. Libre ang pagkain. Adobo, sinigang, gulay na sariwa. Masarap. Masustansya. 30 minutes lang ang kainan, balik trabaho na agad. Time is gold, Lolo, sabi ni Olivia. Hindi tulad sa Paris na 2 oras mag-lunch at uminom ng wine. Sa hapon, dinala kami sa Binondo. Akala ko luma at marumi. Pero pagpasok namin, nakita ko ang blend ng tradisyon at teknolohiya. Ang mga lumang tindahan ng Hopia ay gumagamit na ng robotics sa paggawa. Ang mga kalsada ay malinis pero nandoon pa rin ang amoy ng insenso at masarap na pagkain. Pumasok kami sa isang maliit na paggawaan ng sapatos sa Marikina, via Rapid Bus. Ang sapatero ay 70 anyos. Sa tabi niya ay isang 3A printer. Hindi kaya ng kamay ang lahat, sir, sabi ng matanda. Ang hindi kaya ng kamay, makina ang gagawa. Ang hindi kaya ng makina, puso ko ang tatapos. Napaluha si Isabel. Sa atin, ayaw ng mga artisan magbago. Dito, niyayakap nila ang pagbabago para mabuhay ang tradisyon. Nang gabing iyon, nahilo si Isabel sa hotel. Bumagsak siya sa lobby. Agad rumesponde ang staff. Tumawag ng ambulansya. Emergency. Dumating ang ambulansya sa loob ng 4 na minuto. 4 na minuto. Sa loob ng ambulansya, scanned agad ang vitals niya. Ipinadala ang data sa Medical City. Pagdating namin sa ospital, naghihintay na ang team. Madam Durand, nakita na ng lay ang vitals nyo. Fatigue at dehydration lang po, pero check natin ang puso para sigurado, sabi ng doktor sa magalang na Ingles. 30 minutes. Tapos na ang lahat ng test. MRE, blood chem, Dinala siya sa kwarto. Hindi ito mukhang ospital. Mukhang spa. May view ng Laguna de Bay. Magkano to? Tanong ko ng may kaba. Sa Pransya, libre ang healthcare pero mabagal. Sa VIA, mabilis pero nakakabankrupt. Kasama na po lahat.
Around 25,000 pesos, approx 400 euros, sabi ng billing officer. 400 euro. Para sa world-class service na nakuha namin sa loob ng 1 oras. Paglabas ko ng ospital, tumingala ako sa langit. Umuulan ng mahina. Ang mga ilaw ng Pasig ay kumikislap sa basang kalsada. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na kung bakit nandito si Olivia. Naintindihan ko na kung bakit nandito ang mga anak ng Pransya. Ang Pilipinas ay hindi lang basta maunlad. Ito ay isang bansa na nagmamalasakit. Ang teknolohiya nila ay hindi para magpasikat, kundi para magsilbi sa tao. Ang bilis nila ay hindi para magpayaman lang, kundi para bigyan ng oras ang mga tao sa mga bagay na mahalaga. Bumalik ako sa hotel at binuksan ang laptop ko. Nagsimula akong magsulat. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa Le Figaro. Ang pamagat, ang Pransya ay 100 taong huli sa Pilipinas. 1 linggo pagkatapos mailathala ang artikulo, sumabog ang Pransya. Tinawag akong traidor. Matandang ulyanin na nahalina sa Asya. Pero mas marami ang sumang-ayon. Ang mga kabataan sa Twitter ay nag-trend, "Wake up France, look at Manila." Ipinatawag ako ni President Macron sa Lice Palace pagbalik ko. "Monsieur Morel," sabi ng Pangulo. "Masakit ang sinulat mo. Pero totoo ba? Gusto niyo bang makita ang mga video, President?" Pinakita ko sa kanya ang video ng subway, ng ospital, ng mga kabataang Pranses na masaya sa Ortigas. Tumahimik ang Pangulo. Kailangan nating magbago. Ilunsad ang Project Renaissance. Ipapadala natin ang ating mga ministro sa Maynila para matuto. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang pagbabago sa Pransya. Unti-unting ginagaya ang sistema ng Pilipinas. Digital Eye System. 24-hour libraries. Startup hub sa Paris. Isang gabi, Pasko. Nasa Paris na kami ulit. Dumating si Olivia galing Maynila. "Lolo, may regalo ako sa'yo. Isang barong Tagalog. At isang sulat galing kay Bayani. Monsieur Morel, salamat sa pagbisita. Dahil sa inyo, nagising ang Pransya. Pero tandaan niyo po, ang pag-unlad ay hindi karera. Ito ay pagtutulungan. Hinihintay namin ang araw na ang Pransya at Pilipinas ay maglalakad ng sabay." Isinuot ko ang barong. Tumingin ako sa Eiffel Tower. Dati, akala ko kami ang sentro ng mundo. Ngayon alam ko na. Ang mundo ay walang sentro. Ang mundo ay umiikot sa mga taong handang matuto, handang magbago, at handang magpakumbaba. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin yan. At sa bawat gabing naaalala ko ang mga ilaw ng Makati, ang ngiti ng mga Pilipino, at ang bilis ng buhay sa Maynila. Alam kong may pag-asa pa ang mundo. Dahil may isang bansa sa silangan na nagpakita kung paano gawin ang imposible.